never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Tara na. Or late na tayo. Doon na sa taas. Yung susi ng ano niya. Nakatira daw ng toothbrush. At toothpaste. Pero makapal na kanilang ano ah. Comb. Ano ba ito? Okay, buy room. Ay, ano ito? Last view from our hotel. Nakasalan. Morning. All good. Thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. And the minivan coming, or you go to bus? You go to Yase or to bus station? Bus station, yeah. I call you taxi. Okay. How much will it cost? About total, you have how many people? Six. Six people. Maybe I can call you for 2 car. Okay. 2K? Yeah. We Two got car? 2 car. Yeah. I see your address. The address? Yeah. You living right? Yes. Ah, okay. This way. 70. This is the Yeah. cafe. Yeah, 70. Can you stay here where I can? Okay. Thank you. Pagkarating dito sa bus station, in-approach lang namin yung staff and pinakita yung clock booking namin. 6 of us? Yeah. So dito kailangan lang ilagay yung name, date of birth, saka gender nung lahat nung kasama sa booking. Again, we booked this via Klook. Round trip ticket na siya. Oh yeah. 8-2 yung ano, bus? 8-2? After ma-fill-upan yung passenger manifest, bibigyan kayo ng physical ticket. Then, doon naka-indicate yung plate number ng bus, seating arrangement ng mga kasama mo doon sa booking or doon sa Klook booking. Pause ko na lang yung video para makita yung physical ticket mismo. And doon nakabilog naman yung bus number saka yung mismong seating arrangement. One, two, three, four, five, seven. Ito naman kayo. Dito na ako. 1, 2, 3, 4, 5. Dito ka, mahal. 5 yan. Isa? Oo. Ang ganda ng number. 5, 7. Ang number yun? 4. Ito kasi Ito na nga rin sa atin, sa baba, yung 5. Oo. Dito po, sa taas.
nandito ako sa second floor kasi nakakahilo nga daw dito. So, talagang matutulog lang. Medyo maulan. And hindi pa gumagana yung aircon, pero pagka umandar na yung bus, super lamig niyan. Kaya throughout the journey, naka-close lang siya. And ito yung curtain. Pwede mo siyang i-close for privacy. So pag naka-close naman siya, hindi ka nakita mula dun sa labas. Tapos may provided na 1 bottle of water. Nung papunta, 2. Pero ngayon, I guess isa na lang. Saksakan ng USB saka Type-C. Nung last na bus, papunta wala eh. I mean, ano lang. Nung papunta, USB lang. Pero ngayon merong Type-C. Tapos turn off ng lights. Free blanket. Maulang araw sa Sapa. Bakit mo kukunin? After 6 hours and 2 stops, nasa Hanoi na kami. And most of the time natulog lang ko kasi nakakahilo talaga, lalo yung pababa ng bundok. And after nun, wala naman masyadong makikita kasi isa lang siyang mahabang expressway, parang SLEX or NLEX lang sa atin. Saka good thing actually, yung mobile service na in-avail ko, which is, yung name niya is Vinaphone. Andun siya sa pinaka first vlog kung saan ko nabili or kung saan ko banda nabili sa airport. Pero all throughout yung journey, walang drop sa signal kahit paakyat or pababa ng Sapa. So super highly recommended. Nakarating kami sa mismong bus stop mga around 1:30 PM na. And gutom na kami. So we're just looking for a banh mi place. May nakita ako sa Google, malapit lang doon sa mismong bus stop. Kaya 25. Doon sa banh mi 25 magkano? 40. Mura lang pag sa mga ganitong mga local restaurant. Local stores. Yung mga pau-pau. Pero paano mag-order dito? Parang mix eh. Parang step 1, step 2, ganun. Ganun ba? Ayun na, tama. The base, tapos ito yung topping. Oo, tama. Ganun. Tapos pwede ka mamili ng maraming toppings. Tama, no? Mamimili ko na ng base, tapos mamimili ka na kahit ilang toppings. Okay. Sa akin yung bean curd sugar. Gusto ko ng chocolate at red bean. We decided na maglakad na lang papunta sa hotel. And that's gonna be 12 to 15 minute walk. Para mabanat naman yung buto namin kasi 6 hours na kami nakahiga doon sa bus papunta dito or pabalik dito sa Hanoi. So yeah, lakad na lang kahit medyo mainit.
Time check, it's now 6 p.m. and we decided na lumabas ng hotel. Kanina pagdating namin, actually kumain lang kami nung banh mi na binili namin, and yung dessert parang lang siyang taco. Tapos may mga flavor na chocolate, ano pa ba yun? Bean. Masarap naman, okay naman yung lasa niya. As in parang lang talaga siyang taco. And yung ibang mga kaibigan ko nagpapahinga pa sa hotel. But we decided to go out and go to St. Joseph Cathedral. Hanoi Towers. Next time, dito naman tayo magstay. Wow! Diyan, no? Siguro mga ilang taong impunan yan. Mga dalawa. Yung pagkain ka na? Layo. 7. What's this building? Mga Supreme Court. Tayo? Ganda sa loob. Ano ba nga ba yan? Ito na ang challenge. Tara dali, habang nakaharap yung bus. Court nga. Ano po? Supreme Court. Supreme Court nga. Ayan na. Hala. Saan sa nagsusulputan yung mga motor? Pumunta kayo sa Pilipinas, kung kayo magmotor, huli kayo lahat. Ano kayo gusto nyo ng WC? Welcome. Ganyan din yung sa ano natin. Women sa... Ganyan yung sa CR natin eh. Shared WC. Dito talaga eh. Dito kanan tayo dito. Yan. Parang gusto ng buko, 25 lang. Yeah, pagdaan natin yun. Pwede mang pangsaw-saw sa kapidang buka. Dito, 1,000. 1,000. Akala ko. Ang yaman. Pero may mahirap din dito kasi nung nakaraang nakakasal ko, may namamalimos eh. Ay, gano'n. May namamalamis din. Pero ang ganda, no? Yung gitong quarter nila, ano, sobrang lively. Tabi, may kotse. Ma, tabi na. Ano lasa? Lasang mani? Ayoko. Ay, mani yan. Corn. Ano mo naman eh. Masarap daw yung mga cafes dito. St. Joseph Cathedral.
Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em phải ai vậy trước mắt anh em không? Vậy hôm nay anh em phải biết và để tâm suy nghiệm điều này. Naambon. Ito namin Popeyes at Burger King. Magkasama. Sister company. We wanted to check yung mga prices sa Uniqlo, so we went here. Malapit lang siya sa One Kiem Lake. Actually, hindi malapit. Nasa tawid lang na kalsada ng One Kiem Lake. I think sa other side. One Kiem Lake. Uniqlo. Parang maraming mga discount. Ito. 690 ng BNB. Yung mga prices ng items dito sa Uniqlo sa Vietnam, hindi naman masyadong nagkakalayo dun sa prices ng Uniqlo sa Philippines. Pagka-converted na sa peso, nasa around, I think 10 to 20 or 50 pesos yung difference niya. So, I think pag madami ka talagang bibilhin, let's say 50 pesos yung price difference, tapos tatlong items yung bibilin mo, then that's 150 peso savings na rin. So baka nung time lang na pumunta kami, wala masyadong promotions, kaya halos lahat ng items naka regular price.